Good afternoon po mga kababayan. Sir, this is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod sa today is July 9, 2026 na tayo ngayon ay pagpunta dyan yan sa may DRB building sa may Cubao po yan, Immaculate Conception, Cubao. At dadalhin po natin sa may California Garden, sa may California Garden Square, sa may Calbayog Street, Highway Hills, Mandaluyong. Yan. Babalik po tayo. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada. Kaya naman sakasakali man po marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin. Sige. Parehas lang naman eh. Parehas lang. Ano kaya yan? Kapit tayo dyan. Walang sabaw. Come on.
It's ano to. California Golden. Nakatas na ang signal number 2 sa ilang bahagi ng Northern Luzon habang napanatili ng bagyong Uday ang lakas nito. Muling namataan ang bagyo 780 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. May lakas ng hangin na 165 kilometers per hour at pagpukso hanggang 205 kilometers per hour. Tumikilos ito kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis ng 20 kilometers per hour. Dahil dito nakataas ang signal number 2 sa ilang bahagi ng Babuyan Islands at Hilagang silangang bahagi ng Mainland Cagayan. Signal number 1 naman sa nalalamig bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Morena, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, at ang northern at central portions ng Catanduanes. Apektado naman ang pinalakas na hamagan ang nalalamig bahagi ng bansa hanggang Sabado. Isa ang patay at daan-daan ang apektado sa baha at landslide sa Bukidnon at Maguindanao del Sur dahil sa pinalakas na hamagan. Yan ang umaarangkadang balita ni Marie Igonia. Isa ang kumpirmadong patay matapos ang manawagang pagbaha at landslide sa ilang barangay sa Malaybalay City, Bukidnon gabi nitong Miyerkules, Hulyo 8 hanggang kanina umaga, Hulyo 9. Ayon sa TDRRMO Malaybalay, hinangay ng lumarasang tubig ang 50 anyos sa biktima nagsubukan itong tumawid sa ilog para kunin ang kanyang alagang hayop. Sa ngayon ay daan-daan pang mga residente sa lugar ang apektado ng pagbaha mula sa dalawang barangay. Tuyo po ba yan, ma'am? Yung sakay niyo po? Ano po? Tuyo po? Samantala, naantala naman ang pagdalo ng mga estudyante dito ng MSU Maguindanao para sa kanilang graduation dahil sa baha. Kailangan pa nilang sumakay sa military bus upang makarating sa kanilang paaralan. Sa isa pang video ay sinakay na lang sa bako ang mga residente sa barangay Rodel sa Malaya, Maguindanao del Sur. Regional Police Office ang insidente at sinabing patuloy pa ang investigasyon upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga gunman at ang motibo sa likod ng pananaktan. Copycat phenomenon. Ganito nilarawan na ng Department of Education ang pagdami ng insidente ng karahasan sa mga eskwelahan matapos ang nangyaring school shooting sa Tacloban. Ayon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garba, mayroon nang naiulat na school violence bago pa man mangyari ang Tacloban incident, ngunit naging mas madalas ito pagkatapos ng pamamaril noong June 22. Sa pagdinig naman ng Senate Committee on Basic Education, inisa-isa ni Senator Bam Aquino ang pagtaas ng insidente ng karahasan sa mga paaralan mula ng gun threat, stabbing at pagkadiskubre ng mga baril. Ayon kay Aquino, nakapagtala ng 12 school violence sa loob lamang ng 20 araw. Isinusulong ng komite ang pagbuo ng School Safety Act na layong mabawasan at matigil ang pangkarahasan sa mga paaralan. At yan ang mga marangkadang balita ngayong araw. Ito po si India Cruz. Ako naman si Direk Jimenez
para sa probinsya ng Antique, wala ng face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan, maging ang school work sa mga bayan ng Aninihi at Libertad. Wala na rin pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga bayan ng Parbaga, Ogaso at Hampik. Gayon din sa La Castellana sa Negros Occidental. Sa Mindanao naman, wala na rin pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Iligan City, Lanao del Norte. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Argel Rojas. Live mula sa Tansora, Quezon City. Argel, kailan mararamdaman ang epekto ng habagat sa Metro Manila? At nasa na ngayon ang bagyong Inday? Karen, alam mo, nararamdaman natin sa Metro Manila yung epekto ng habagat, yung pagbugso muna ng hangin, pero yung paulan ay posibleng bukas pa magsimula at mas lalakas sa Metro Manila pagsapit ng weekend. Nasa gitna pa rin ngayon ng karagatan, dyan sa ibang bahagi ng Philippine Sea, ang bagyong Inday na posibleng kumilos palapit dyan sa may Batanes bukas, araw ng Biyernes. Muli pong namataan ang bagyong Inday sa layong 780 kilometers silangan ng Abon, Cagayan, alas 4 ngayong hapon. Bagya itong humina pero nasa typhoon category na rin, taglay ang lakas ng hangin na 165 kilometers per hour at may pagbugso hanggang 205 kilometers per hour. Kumikilos ngayon ang bagyo sa bilis ng 20 kilometers per hour. Bago ang paglapit ng bagyo, nakataas na ang wind signal number 2 sa Batanes, Eastern Babuyan Islands at Northeastern Mainland Cagayan kung saan inaasahan po ang masungit na panahon bukas. Signal number 1 naman sa ibang bahagi pa ng Cagayan at Babuyan Islands, Isabela, Northeastern Quirino, Apayao, Northern Abra, Kalinga, Eastern parts ng Mountain Province at ng Ifugao, Ilocos Norte, Northern Aurora at Northern at Central Batuanes kung saan naman nararamdaman ang pagbugso ng hangin. Hindi pa rin inaasahang tatama ang bagyo sa kalupaan ng Pilipinas at patuloy ang pagkilos nito sa hilagang kanluran hanggang makalabas na ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado, July 11. Hindi lang extreme northern Luzon ang maaapektuhan ng bagyo dahil tuloy-tuloy ang paghila at pagkamalakas nito sa habagat kahit makalabas na ito ng PAR. At halos buong bansa ang makararanas ng pagbugso ng hangin habang sa kanlurang bahagi naman ang mas magiging maulan hanggang sa weekend. Posible po ang malalakas hanggang matinding pag-ulan na pwedeng magdulot ng malawakan at Nangangamoy po yung anong po natin. at pagbuo ng lupa sa bansa. Iba ang posibilidad na ito ng 1.3 million liters na tubig kaya magpuno ng kalahati ng isang Olympic-sized swimming pool tulad ng Aura swimming pool. Kapag nabawasan na yung mga ulan, matatapos lalabas gamit ang dalawang malalakas na units ng pasilidad patungo sa isang malapit na creek bilang na malapit sa Gloria Avenue sa Tansora, Quezon City. Bukod sa underground detention facility ay meron ding dalawang
Ayon naman sa PNP General Hospital, nakumpleto na ngayong araw ang blood chemistry results ng magpapanggap. Lumabas dito na mataas ang kanyang bad cholesterol o indikasyon ng dyslipidemia. Pwede po magpara po yan sa mga ugat ng
Alistaluhan. Grabe, baho. Tatay tayo dyan, ganun din. Ganun din. Eh, saan ko sila magpansin? Saan ko sila magpansin? Ayan, so maraming salamat po sa panonood. Medyo matraffic. Grabe traffic. Hindi medyo. So, ayan. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod ng mga content po. So, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala. This is Jampara and the Philippine Channel. Ang inyong lingkod. Paalam po.